Mula sa aking pagkakahiga ay kita ko ang maliwanag at asul na langit. Hindi pa ako nakakabangon nang marinig ko ang mga yabag palapit sa kinahihigaan ko, at ilang saglit lang ay may anino nang tumakip sa araw. Pag-angat ng aking paningin ay bumulaga sa akin ang katawan ni Gray. Tumayo siya sa bandang ulunan ko na tanging swim brief lang ang suot nito. Sa posisyon ko, mula sa aking pagkakahiga sa sahig ay diretsong nakapwesto sa linya ng aking paningin ang umbok sa pagitan ng hita ni Gray. Napakurap-kurap tuloy ako ng mabilis. Eksakto sa eye level ko ang magandang tanawin. Manipis at hapit na hapit sa balat ang brief niyang kulay itim. Ni hindi ko na kailangan pang mag-imagine kung anong nasa loob nun dahil kitang-kita ko ang hubog ng kanyang pikalalaki mula dito sa sahig kung saan ako nakahiga. Wala siyang ibang saplot kundi ang itim na swim brief na sobrang tinipid, sobrang hapit, at sobrang laki. Yes, I mean sobrang laki ng anino niya. Yung anino niya. Malaki, malhaba at nakakasilaw kahit walang ilaw kasi nga tanghaling tapat. Bigla tuloy uminit ang aking pakiramdam. Okay ka lang, tanong ni Gray. Napakurap ako at parang nagising nang marinig ang boses niya. Seryoso at nag-aalala ang kanyang mukha at dahan-dahang yumuko palapit sa akin. Akmang tutulungan niya ako kaya nagpanik ang buong sistema ko. Baka kasi maramdaman niya ang pangangatal ko. Siguradong pag nagdikit ang mga balat namin ay talagang makukuryente ako. Gigi, kalma, bulong ko sa sarili. Kaya bago pa man niya maabot ang kamay ko at magdikit ang aning mga balat ay agad akong gumulong palayo na parang troso sa semento. Nang makalayo ay saka ako biglang tumayo. Okay lang ako, pilit na umingiti at pinapakalma ang boses ko habang pinapagpagan ang dumi sa aking braso. Problema mo, magkasalubong ang mga kilay ni Gray na nagtataka sa ikinikilos ko. Lalapitan pa ako nito kaya nagpanik ako at nagmamadaling bumalik sa lounge chair upang hindi niya mahalata ang aking pagkailang sa kanyang kahubaran. Ikaw na lang ang mag-swimming. Dito lang ako, kailangan ako ngayon ni Baby Gray, sabi ko nang bumalik ako sa lounge chair para balikan ang akin robot na nabitawan ko kanina nang mahulog ako sa upuan. Naiiling lang na sinundan ako ng tingin ni Gray. May isang piyesa na humiwalay sa robot ko kaya inayos ko ito. Pero hindi ako makapag-focus dahil biglang naupo sa likod ko si Gray. Wala pa rin itong towel or damit kaya napalunok ako. Hindi ako sanay na may lalaki sa tabi ko na sobrang dikit pa sa katawan ko, lalo na at halos hubot-hubad na ito. Dumikit ang kanyang katawan sa aking likuran kaya nag-init bigla ang aking pakiramdam. Pwede ba, lumayo ka nga, pagtataboy ko sa kanya. Tapang-tapangan kong sabi pero ang totoo ay parang hihimatayin na ako. Kahit kasi nakatalikod na ako, parang yung daga pa rin niya ang nakikita ko. Pakiramdam ko ay nag-iinit ang mukha ko, lalo na nung maramdaman ko ang hininga niya sa tenga ko nang bumulong siya. So, maitim ba? Bulong niya sa akin. Nagsitaasan tuloy ang mga balahibo ko. Malay ko, bakit ba gustong-gusto mong pag-usapan yung puwet mong maitim? Concern ka ba o proud ka pa na maitim yan? Pabalang ko sagot para hindi niya mahalata na affected ako sa presensya niya. So tiningnan mo nga, tanong nito, malay ko, hindi ako interesado sa ulti mo. Tingnan mo na nang matapos na ang usapan, anito. Gusto kong matawa dahil sa sinabi niya. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Asik ko sa kanya. Hindi hanggat hindi mo inaamin kung maitim o maputi, pangulit nito. Dun niya akong tuluyang napatawa. Ang lakas ng trip mo. Ano bang tininira mo, mothballs? Sabi ko sa kanya habang tumatawa. Tumawa rin ito pero mas dumikit pa siya sa akin. Sabi nang lumayo ka asik ko sa kanya. Nakakailang sabi ko pa. Bakit? Gusto mo ba dyan ako sa harap mo para may view ka? Napatayo ako nang hindi pa rin humaharap sa kanya, kaya nakatalikod pa rin ako. Kapag napapatingin kasi ako sa kanya, yung malaking daga niya ang rumerehistro sa utak ko Kung ayaw mong mapukpok ng screwdriver sa ulo mo, tantanan mo ako, taray-taray ang sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot, ilang sandali ring tumahimik. Tapos, bigla kong narinig ang malakas ng flash ng tubig. Bahagya pa nga akong natilamsikan. Nang lumingon ako ay nasa pool na si Gray, nag-dive pala ito. Bigla akong nakahinga ng maluwag ng malayo na siya sa akin. Grabe, atakihin ako dun Halika na, mag-swimming na tayo, okay na sa akin yan ang suot mo. Ang sarap ng tubig sigaw nito na parang inaakit ako.
Okay naman talaga tong suot ko no, ikaw lang tong maarte. Saka ayoko nang ang mag-swimming, tanggi ko. Pero ang totoo, alam kong maya-maya lang ay tatalo na rin ako at magsuswimming kasar na niya. Lumangway si Gray palapit sa pwesto ko. Huminto siya dun at ipinuwesto ang mga braso sa semento sa gilid ng pool saka ipinatong ang kanyang baba sa ibabaw ng kanyang magkapatong na kamay. Sayang naman, nag-leave pa naman ako para samahan ka dito. Alam mo bang ang daming babaeng gusto akong makasamang mag-swimming, tapos ikaw tatanggihan mo lang may pagmamayabang sa boses nito. Abat ipinagmalaki pa talaga ang mga babae niya. Lalo tuloy akong nainis dahil sa sinabi niya at napalingon sa kanya. E di makipag-swimming ka sa mga babae mo hanggat gusto mo, inis na sabi ko. Itsen, baka kapag may iba na akong kaswimming, hahabol-habol ka dyan, tudyo nito. Wala akong pakialam kahit 10 pa yung kaswimming mo, sabi ko. Lihim akong natawa. Saan naman siya kukuha ng kaswimming sa oras na to? Ano, tatawagan niya mga babae niya? Kahit naman babaero siya, alam kong hindi niya yun gagawin dito sa bahay nila. Ako pa nga lang, katakot-takot na ang pinagdaanan bago makapasok sa bahay nila, tapos magdadagdag pa siya. Nagpapatawa ba siya? I'm so glad, I'm just on time, boses ng isang babae. Sabay kaming napalingon ni Gray sa nagsalita. Si Danica, kadarating lang bitbit nito ang isang maliit na beach bag at maihawak na bottled iced coffee. Nakasuot siya ng sunglasses at malawak ang ngiti na parabang kasali talaga siya dito sa plano, sana naming swimming nagkatinginan kami ni Gray. Bigla itong umiti sa akin ng nakakaloko. Sure ka, kahit sinong kaswimming ko? Jixel, tanong ni Gray habang naniningkit ang mga matang nakatingin sa akin. Napalunok ako at hindi nakasagot. Tumango-tango lang si Gray habang matamang nakatitig sa akin at saka ngumisi. Haay! Ang init, ani Danica na huminto sa isang lounge chair na di kalayuan sa amin. Kaya naagaw niyang muling ang atensyon naming dalawa. What are you doing here? Takang tanong ni Gray. Hindi sumagot Danica. Sa halip ay tahimik lang itong lumapit pagkatapos ay inilapag ang kanyang bag sa may gilid ng isa pang upuan. At saka walang sabi-sabing hinubad ang suot niya summer dress. Sa isang iglap ay tumambad sa aming paningin ang napaka-sexy at napakaganda nitong katawan na litaw sa suot nitong 2-piece string bikini na halos wala nang natatakpan. Wow, bulong ko sa sarili. Ang ganda ng katawan ni Danica pang Miss Universe. Ngayong nakabikini na lang ito ay kitang-kita ang kaseksihan nito. Lalo na at sobrang nipis at halos wala nang itinatago. Parang ako pa nga ang nahiya para sa kanya. Tanga lang ang lalaking hindi ma-attract dito, lalo na ang mga manyak. Speaking of manyak, hinanap ng mga mata ko si Gray para malaman kung paano nito titigan ang halos hubot-hubad ng katawan ni Danica. Nang makita ko siya ay parang Elvis Presley ang pagkakangiti nito, nakaangat ang isang dulo ng labi at pilyo ang pagkakangiti. Pero hindi kay Danica nakatingin kundi sa akin. Para bang may kung anong kalokohan ang tumtakbo sa utak nito ngayon kaya sinimangutan ko siya. O Esli, parang ang sarap ng tubig, ani Danica na nakalapit na kay Gray. Nakatayo na ito sa gilid ng pool. Sabay pa kaming napatingin ni Gray sa kanya. Dumako ang mga mata ko kay Danica, samantalang si Gray naman ay napatingala sa kanya. Sa mismong harapan pa ng mukha ni Gray tumayo si Danica. Natitiyak kong kitang-kita ang buong katawan nito mula sa anggulo ni Gray. Inayos pa nito ang tindig at itinuwid ang likod, tumingala at inusli ang dibdib sa kamarahang itinali ang buhok nang matapos ay inayos ang string ng kanyang bikini. Kinalas muna yun at saka muling ibinuhol. Can I join you? Mapang-akit na tanong ni Danica, nakayuko at nakatingin kay Gray. Sure, boring maligong mag-isa, tugon ni Gray habang nakatingala sa kausap. Para namnang excited na batang nakakita ng laruan si Danica, at dali-daling nagtungo kung nasaan ang steps ng pool at dahan-dahang lumusong sa tubig. Bigla tuloy akong napatingin kay Gray, malawak pa rin ang ngiti nito. Hindi ko alam pero parang bigla na lang akong nakaramdam ng pagkainis. Tumingin pa siya sa direksyon ko at nang magsalubong ang mga mata namin ay ngumisi siya sa akin kaya inirapan ko ulit. Bahala siya sa buhay niya. Ibinuhos ko na lang ang aking atensyon sa aking robot. Ayoko ko silang tingnan kahit patuksong-tukso na akong alamin kung anong nagyayari sa dalawa dahil naririnig ko ang mga tawa ni Danica.
Hindi ko naririnig si Gray pero sapat na ang malanding tawa, Danica, para mainis ako nang hindi ko naman maintindihan kung bakit. Ayokong ipakita kay Gray na may pakialam ako sa kanila. Nagulat ako nang marinig ang tili ni Danica. Gray. Ayoko, huwag mo akong ihagis. Nahinto tuloy ang kamay ko sa pagpihit ng screwdriver at hindi sinasadyang napalingon sa kanila, pero parang bigla ko agad pinagsisihan na tumingin pa ako sa dalawa. Si Gray buhat-buhat si Danica na parang bagong kasal. Habang si Danica naman ay nakakapit sa lig ni Gray. 1. 2D. No Gray, protesta ni Danica pero mukhang gustong-gusto naman nito ang nangyayari dahil panay ang tawa nito lalo na nang ihagis siya ni Gray sa pool. Lagot ka talaga sa akin, anito at nagsaboy pa ng tubig sa lalaki. At nagtawanan pa ang dalawang gurang pero. Parang may sumundot sa puso ko. Nabitawan ko ang screwdriver at napahawak sa dibdib ko, ang sakit ng kabog. Kailangan kong huminga. Tumayo ako at iniwan ang mga gamit ko sa lounge chair sa katahimik na naglakad palayo nang hindi nila napapansin dahil nakatalikod sila sa akin. Di ko maintindihan, nakaupo lang naman ko kanina pa pero walang tigil ang tahip ng dibdib ko. Siguro ay dahil sa init ng araw. Dinala ako ng mga paa ko sa kusina. 3 kasambahay ang nadatnan ko dun at nagkukumahog pa ang mga ito na alamin kung anong kailangan ko. Ma'am, ano pong kailangan nyo? Tanong agad ng isa na sa tingin ko ay hindi nalalayo ang edad sa akin. Saan nakalagay yung mga baso? Gusto kong uminom ng tubig. Agad itong tumalima, sinundan ko kung saan niya kinuha ang baso para next time hindi na ako magtatanong. Kusa na rin itong sinalinan ng tubig ang baso. Salamat, hindi ko maituloy ang sasabihin dahil hindi ko alam ang pangalan niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Nancy po, anito na nahihiya. Napangiwi ako nang maggipo siya sa akin. Pwede bang wag niyo akong pinopopo? Parang magkakasing edad lang naman tayo, sabi ko sa kanya ganun na rin sa dalawa pa nitong kasama. Hindi po pwede, baka magalit sina sir, tanggi ni Nancy. O sige, pero pag tayo-tayo lang, walang po, okay, kit ko. Gigi nga pala pangalan ko, hindi ma'am, pahabol ko pa. Tinanong ko rin kung anong pangalan ng dalawa pa. Tinandaan ko ang pangalan nila, sina Cheryl at Lisa. Kung dito ako titra, kailangan ko nang makakausap kaya kailangan ko silang makilala. Mukha nanan silang mababait, mahiyain nga lang. Siguro ay dahil hindi sila sanay na makisalamuha sa mga amo nila. Pero sa akin, hindi pwedeng wala akong makakausap dahil baka mabaliw ako sa bahay na ito na ubod ng laki. Maya-maya pa ay lumabas na ako ng kusina at nagdiretso sa aking silid. Muli kong naalala ang eksena ng dalawa kanina sa pool, bigla na namang sumikip ang dibdib ko kaya uminom ako ng tubig na alala ko si Gray at nakaramdam ako ng pagkainis. Ang sabi niya, nag-day off siya para sa akin pero mukhang hindi naman. Sinungaling siya, baka nga siya pa itong nagpapunta kay Danica, kaya bigla na lang itong sumulpot kung kailan nasa pool na kami. Kaya naman inis kong inilock ang pintuan. Nilingon ko ang mga gamit ko. Hindi ko pa nailalabas lahat ng gamit ko mula sa maleta. Naglakad ako palapit sa isang backpack at may kinuha ako sa loob nito, isang notebook. Kumuha rin ako ng ballpen. Lumapit ako sa office table at naupo sa swivel chair. Binuklat ko ang notebook at nagsimula na akong magsulat. Makikita ng Gray na yan. Sige, mag-enjoy lang siya, akala niya ha. Wala talaga siyang kadala-dal. Hindi pwedeng sila lang ang masaya, dapat ako rin. Maya-maya pa ay may naririnig akong kumakatok. Gigi, boses ni Gray. Natawa ako ng labas sa ilong. Hindi ako sumagot at itinuloy ko ang pagsusulat. Muli ko na namang narinig ang mahihinang katok sa labas. Gigi, buksan mo to, ako to, boses pa rin ni Gray. Gusto ko sanang sabihin na kaya nga hindi ko yung binubuksan dahil siya yun. Hindi ko na muling narinig ang katok niya, kaya itinuloy ko ang aking ginagawa. Kailan nga ba yun, kausap ko sa aking sarili. Tapos ay muli akong nagsulat. May nakalimutan pa ba ako, sa isip-isip ko habang tinatapik-tapik ko ang baba ko gamit ang ballpen. Mukhang wala na akong nakalimutan. Tatayo na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan at niluwal nun si Gray. Nakita kong hinugot nito ang susi mula sa seradura ng pintuan. 5,000, pumasok ka nang hindi ko makatok, sabi ko sa kanya. Tumingin ako sa aking notebook at saka muling nagsulat. Really?
Kanina pa ako katok ng katok pero hindi mo ako pinagbubuksan. Tapos ngayon sisingilin mo ako, kunot noong sabi ni Gray. Hindi ako nagsalita kaya nagsalita ulit ito. Bakit hindi ka na bumalik sa pool? Bakit pa, mukhang nag-inoy ka naman dun, sabi ko at ramdam ko ang lalim ng aking pinagugutan. Nang matapos ako sa aking huling isinulat ay tumayo ako at saka lumapit sa kanya. Inabot ko sa kanya ang notebook ko na kanina ko pa sinusulatan. Ano to? Takang tanong niya. Listahan ng mga utang mo, malamig kong sagot sa kanya. Wala sa sariling tinanggap niya ang notebook sa kabinasa ang nakasulat. Namilog ang mga mata nito nang makita kung ano yun. Multa, hindi kumatok, 5 key, 5 key. Namboso, 5 key, 5 key. Sansing 25 key, Bubi, 25 key, Bubi. Nambabae, 50 key, Danica, plus 50 key, with skin contact, 50% off today. Ano tong mga ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Gray, kahit pa nga obvious naman kung para saan ang listahan na ibinigay ni Gigi sa kanya. Naunawaan niya kung ano yun, hindi lang siya makapaniwala na gagawa pa talaga ito ng listahan. Isa pang nakapagpakunot sa kanya ay ang huling nakasulat sa listahan. Bakit ba tinatanong mo pa ang linaw naman ng pagkakasulat ko dyan? Mas magulo pa nga kayong mga doktor kung magsulat Narinig niyo ba kaming nagreklamo? Sagot ni Gigi pagkatapos nitong talikuran si Gray. Nandun pa rin ang inis niya dito. Dumiretso siya sa kama at dahan-dahang nahiga. Nagkumot pa ito hanggang balikat at komportable ipinuwesto ang sarili sa higaan ng patagilid, nakatalikod kung saan nakatayo si Gray. Ano tong ng babae? Nagtatakang tanong ni Gray habang nakatingin pa rin sa hawak na listahan. Naglakad siya palapit sa kama at naupo sa gilid kung saan nakaharap si Gigi. 50 every time na makikita kitang nakikipaglampungan sa ibang babae. Kaya kung mambababae ka, huwag kang magpapahuli. Sa babaero mong yan, baka mamulubi ka. Tumalikod si Gigi ay humarap sa kabilang side. Additional 5 okay kapag may skin contact kagaya kanina, yung may pabuhat-buhat ka pang naintindihan. Huwag kang mag-alala, may 5% off ka ngayon dahil pinayagan naman kitang makipag-swimming sa iba, dugtong pa ni Gigi. Halos lumaglag ang panga ni Gray at hindi makapaniwala sa naririnig kaya napapailing na lang siya at tuluyan nang kumawala ang tawa na kanina pa niya pinipigilan. Samantalang si Gigi ay lalong nabuwisit dahil pakiramdam niya ay joke lang yun para sa lalaki gayong halos manikip na ang dibdib niya sa sobrang inis. Sobrang sakit kaya sa isip-isip niya. Inilapag ni Gray ang notebook sa side table, pagkatapos ay sinulyapan nito si Gigi na nakakumot at nakatalikod sa kanya. Hindi mo naman kailangang gumawa ng listahan dahil sayo ng lahat ang pera ko kapag kasal na tayo, natatawa nitong sabi. Hindi pa tayo kasal kaya wala pa akong habol dyan. Lumabas ka na, inaantok na ko. Matutulog muna ako, pagtataboy ni Gigi dahil hanggang ngayon ay hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit inis na inis pa rin siya sa lalaki. Naramdaman ni Gigi ang marahang paglubog ng kama sa kanyang likuran. Marahan na parang dahan-dahang may gumagapang palapit sa kanya. Bahagya pang gumalaw at umangat ang kurmot. Biglang nanigas ang buong katawan ni Gigi nang naramdaman ang isang braso na unti-unting pumulupot sa kanyang bewang kahit kinakabahan ay nagawa pa rin niyang makapagsalita. Uumalis ka nga dyan, singhal niya pero hindi naman niya magawang itulak ang lalaki. Iba kasi ang isinisigaw ng isip niya sa sinasabi ng katawan niya. 100,000. Payakap, inaantok na rin ako, bulong ni Gray na nasa likod niya habang nakapulupot na sa kanyang bewang iano. Babayaran ko, kahit magkano pang gusto mo, masuyong anito at naramdaman ni Gigi ang hininga ni Gray na kumikiliti sa tenga niya. Hindi agad siya nakakilos, hindi dahil sa perang ibabayad nito, kundi sa init na dulot ng yakap nito at sa hiningang dumadampi sa kanyang batok ganun na rin ang mga daliri nitong nakasuksok sa gilid ng kanyang tiyan na parang hindi siya nito pakakawalan. Bigla ay parang natunaw lahat ng inis na nararamdaman ni Gigi kanina para sa lalaki. Hindi na siya makapagsalita at dinama na lang ang yakap nito mula sa kanyang likuran. At nang magkadikit ang kanilang mga katawan, wala sa sariling ipinikit ni Gigi ang kanyang mga mata. Hanggang may kung ano siyang nararamdaman mula sa kanyang likuran. Parang may isang bagay na unti-unting nabubuhay. At sumusundot sa kanyang puwit. Bigla siyang napamulat. Hindi siya ganong kainosente para hindi malaman kung ano yun. Parang may spring at bigla na lang siyang napalayo sa lalaki at napatayo sa labas ng kama.
Okay na. Hindi na ako inaantok, sambit niya at pilit na pinapakalma ang tono ng kanyang boses. What? Gulat na tanong Gray at mabilis itong naupo sa kama. Naalala ko, pakakainin ko nga pala si String Bian ko. Palusot ni Gigi at mabilis na lumapit sa sulok ng kwarto kung saan niya pansamantalang ipinatong ang aquarium ng alaga. Kinuha niya sa tabi nito ang garapon ng crickets at sinimulan na itong pakainin. Mabilis naman yung sinunggaban ni String Bean. Kawawa naman ang alaga ko, mukhang gutom na, sabi nito habang pinapanood kumain ang alaga. Sinabi lang niya yun para alisin ang tensyong nararamdaman dahil kita niya sa sulok ng kanyang mga mata ang malalim na tingin ni Gray sa kanya. Mas kawawa yung alaga ko. Napalingon si Gigi dito nang marinig ang malhinang boses ng lalaki. Ano? Tanong niya kay Gray. Hindi kasi niya masyadong narinig ang sinabi nito. Salubong ang mga kilay ni Gray at masama ang tingin na ipinukol sa aquarium. Wala, dun na lang ako sa kwarto ko, anito at naglakad palapit sa pintuan. Sa kwarto mo o sa danika mo? Sarkastikong tanong ni Gigi, tapos ay napapilig ng ulo. Kiyahe. Bakit ko ba sinabi yun? Mahinang sita niya sa sarili, siya lang ang nakarinig. Wala na siya, pinauwi ko na. Nilayasan mo lang kami, ano pang gagawin ko dun? Malamig ang boses na sabi ni Gray. Nagulat pa siya nang padabog nitong isinara ang pinto at naiwan siyang mag-isa. Nang makalabas si Gray ay dun pa lang siya nakahinga ng maluwag. Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib. Hay Diyos ko! Ang laki ng daga, usal niya, at hindi mawala-wala sa isip ang matigas na bagay na sumundot sa kanyang kanina. 5:30 ng umaga ipinarada ni Gray ang sasakyan niya sa tapat ng bahay ni Tintin. Balik trabaho na ulit si Gray at morning shift siya ngayon, kaya maaga siyang umalis ng mansion kasama si Gigi. Ang sabi nito ay dadalawin muna niya ang kapatid sa bahay nito. Hindi pa kasi niya nakikita ang ate niya simula nang dumating ng Manila. Dalawa sige ang out ko mamaya kung hindi masyadong busy. Kung hindi traffic, andito na ako bago magtatlo para sunduin ka, okay? Hindi ka ba tumatambay muna sa hospital after ng trabaho? Tanong ni Gigi na ikinatawa ni Gray. Sinong gustong tumambay sa hospital? Ano yun parang high school? Umuuwi ako after work, sa bahay ako naglulunch. Ah, okay tugon ni Gigi pero sa cellphone nakatingin. Ano, hindi ka pa ba tapos dyan sa cellphone ko? Tanong ni Gray. Hiniram kasi nito ang cellphone niya para maglaro ng games. Nalobat daw kasi yung cellphone nito kaya hiniram yung kay Gray. Zero, ayan. Salamat. Sige na, bababa na ako, ani Gigi at saka ibinalik kay Gray ang cellphone nito. Tinanggap naman yun ni Gray. Akmang bababa na sana si Gigi na tawagin siya ni Gray. Gigi. Anang lalaki. Nahinto si Gigi sa pagbaba nang marinig ang pangalan niya. Pumihit siya ng upo para lingunin si Gray. Nakatingin ito sa kanya, kaya hinintay niya ang sasabihin nito, pero hindi nagsasalita ang lalaki. Ano? Tanong ni Gigi. Wala, sige na, ani Gray. Nang sa tingin ni Gigi ay wala naman talagang sasabihin sa kanya si Gray ay tahimik siyang bumaba ng sasakyan. Naiwan si Gray na bahagyang napapailing, habang habol ang tingin sa babae hanggang sa makababa ito saka napabuntong hininga. Paglabas ni Gigi ay ngumiti pa siya at kumaway sa lalaki. Deep inside parang nalulungkot siya na aalis ito at ilang oras din niyang hindi makikita. Pakiramdam niya ay nasasanay na agad siya sa presensya nito. Ingat, anya kahit hindi niya alam kung narinig siya nito sa loob. Pumasok lang siya ng gate nang makalayo na ang sasakyan ng Gray. Kadarating pa lang ni Gray sa hospital, pakiramdam niya ay napakabigat na ng katawan niya, para bang gusto na niyang bumalik sa kanyang sasakyan at umuwi. Isang araw lang naman siyang hindi pumasok pero parang naninibago na agad siya, kahit pa ang usual hustle sa hallway ang sumalubong sa kanya, yung anunsyo ng intercom, tunog ng clipboard, at amoy ng antiseptic. Basta ramdam niyang may kakaiba. Malayo pa lang ay natanaw na niya si Andrew. Mukhang pauwi na ito galing sa night shift. Matagal na ring nagkaayos ang dalawa. Mas nakapag-usap pa sila ng maayos nung magkita silang dalawa sa corporate ball. Nagbatian sila ng magkasalubong, inihatid ko nga pala si Gigi sa bahay niyo bago ako dumiretso dito, ani Gray. Tumango-tango lang si Andrew na parang hindi na nagulat. Hindi na rin siya nagtataka na alam na nito. So kumusta naman sa bahay niyo? Tanong ni Andrew, sabay ngisi. May inatalke na ba sa puso, dugtong pa nito.
Bigla tuloy siyang napatawa dahil sa sinabi ni Andrew. Naalala kasi niya ang nangyari nung unang araw ni Gigi sa bahay at ang nangyari sa kanyang ina at sa ahas. Wala pa naman sa ngayon pero malapit-lapit na. Konting-konti na lang. Pero wag naman sana, biro ni Gray pero pakiramdam niya ay half-truth ang sinasabi niya. Malakas na tawa ng ginawa ni Andrew na para bang inaasahan na nito ang isasagot niya. Okay, balitaan mo na lang ako, anito at nagpaalalam na sila sa isa't isa. Dumiretso si Gray sa locker room sa likod ng EC at tahimik na naglakad. May reputasyon man siyang babaero, malikot at hindi seryoso sa buhay, but the moment he steps into this area, nakaswitch na ang kanyang utak. He's all focus and business. Tahimik niyang ginawa ang kanyang routine bago pumasok sa loob ng EC. Ipinikit niya ang mata at nagbuga ng hangin, inihahanda ang sarili sa mahabang shift na naghihintay. Saktong bumukas ang pintuan. Iniluwal nun si James, isang doktor din sa EC. Maluwang itong umiti nang makita siya. Look who's back in the wild, Anito. Isang araw ka palang nawawala, ang dami mo nang namiss, patuloy nito. Tahimik lang si Gray habang inaayos ang kanyang suot. May bagong nurse, pang beauty pageant ang katawan. Tahimik lang si Gray na nakaharap sa salamin habang inaayos ang kanyang scrub top. Nilingon ni James si Gray at napangiti. I get it, naka-Dr. Gray mode ka na. Anito na ang tinutukoy ay ang pananahimik ni Gray kaya hindi na niya ipinilit ang usapan. Sabay silang pumasok sa ihi at sinalubong agad sila ng ingay at sumalubong sa kanila ang maingay at sunod-sunod na tawag. Napapilig ng ulo si Gray. Mukhang magiging mahaba ang araw niya ngayon. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sinalubong na siya ng kalat-kalat na sigawan, alarms, at sunod-sunod na tawag. Doc, may new patient po sa trauma 3, aksidente sa motor, bungad ng nurse na sumalubong kay Gray. Bed 5, ready for suturing, sigaw pa ng isa. Doc, room 3, hinahanap po kayo, dagdag ng isang staff. Hindi na nagulat si Gray sa nabungaran. Sanay na siya sa ganitong eksena araw-araw. Okay, sagot niya sa kalmadong boses na halatang baliwala lang ang nangyayari. Trauma 2, start D and prepare for CT scan. Mauuna muna ako sa bed 6, ani Gray at nagtungol sa bed 6, kung saan tahimik na naghihintay ang pasyente. Tahimik na sinasayasat ni Gray ang sugat at kumuha ng antiseptic at maingat na nilingis ang paligid sa kanya inihanda ang suture kit. Maya-maya pa ay maingat na sinumula ni JR ang pagtahi. Focused lang ito sa ginagawa, steady ang kamay at banayad ang kanyang bawat galaw. Ilang minuto lang ay natapos na. Paglabas niya ay panibagong chart na naman ang inabot sa kanya ng nurse. Panibagong kaso kaya kinuha niya yun at binasa saglit. Uminom muna siya ng malamig na tubig at dumaan sa station para silipin ang board. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa. Hindi niya maintindihan sa sarili pero nakaramdam siya ng disappointment dahil wala siyang na-receive na text kaya ibinalik na lang niya ang cellphone sa bulsa niya at muling bumalik sa trabaho. Nakahanap ng oras si Gray na magpahinga nang wala na siyang pasyenteng inaasikaso. Balak niyang magpalit ng scrub top kaya nagtungo siya sa locker room. Habang naglalakad binabasa niya ang patient chart ng kanyang huling pasyente nang makasalubong niya sa hallway si James. May hawak itong clipboard at pareho pa silang sa locker room ang tungo. Pre, sama ka sa amin mamaya, happy hour sa dati, aya ni James kay Gray. Mabilis lang tayo, darating daw sina Dennis, ani James, at ang tintutukoy ay ang iba pa nilang kaibigan na sa ibang kumpanya nagtrabaho. Pass muna ako ngayon. May gagawin ako mamaya, tugon ni Gray. Seryoso, tanong ni James. Bago pa man makapagsalita si Gray ay may tumawag na sa kanila. Nang lingunin nila ito ay nakita nila si Nurse Minda, isa sa pinakamatagal ng nurse sa hospital. May hawak itong container habang nakatambay sa nurse station. Si Minda ay isa sa mga nurse na palaging nagdadala ng kung ano-ano sa hospital. Hey mga doth! May cookies ako dito baka gusto nyo. Libre to, for now, alok nito sa 2 doktor. Sure, nakangiting sagot ni James. Bago sila humakbang palapit sa nurse station ay pasimpleng siniko ni James si Gray at tumango sa isang direksyon. Yun yung sinasabi ko sa yung bagong nurse, naka-pink scrub. Panalo diba? Pabulong na sabi ni James at pilyong nakangiti. Napatingin si Gray sa sinabi ng kaibigan. Nakita niya ang bagong mukha ng isang nurse.
Maayos ang postura nito at may maamong mukha. Nangingibabaw ang mukha ng babae kumpara sa mga kasamahan nito. Hindi rin maikakaila sa mga mata ng bagong nurse na direkta itong nakatingin sa papalapit na si Gray. Hindi naman yun nakawala sa paningin ng dalawang doktor. Talo na agad ako, mukhang sayo interesado, ani James. Mukhang hindi na naman matatahimik ang buhay mo dito sa hospital. Pabiro pang habol nito na silang dalawa lang ang nagkakarinigan. Nakangiting lumapit si James kay Minda. Ganitong stopover talaga ang gustong-gusto ko. Pabirong sabi nito, pasimple pa itong sumulyap sa bagong nurse at mabilis na naglakad palapit sa mga ito, kasunod naman niya si Gray. Pareho silang kumuha ng cookies sa container na hawak ni Minda at tinikman yun. Ikaw ba ang nagbaka nito? Friendly na tanong ni James kay Minda. Yes, Doc, nagpa-practice pa. Ibebenta ko sana kapag na-perfect ko na ang reset. Masarap po ba? Tugon ni Minda. Masarap, tugon ni Gray at kumuha pa ng isa. Sige, salamat dito, anito at hahakbang na sana paalis nang pigilan siya ni James. Sandali lang Dr. Tuazon, hindi pa natin nakikilala ang bagong employee. Kapag may bago, hindi pwedeng hindi natin welcome muna, anito. Nahinto si Gray sa paghakbang at muling pumihit paharap sa mga nurse. Ay nga pala, Doc si Grace po, bagong nurse natin. Grace, sila naman si Dr. De Leon at Ethe. Tuazon. Sila ang pinakamabait na doktor dito, pakilala ni Minda. At mga single na pabungis-ngis na sabi pa nito. Tumawa si James at nakipagkamay sa bagong nurse. Hi, Grace. Welcome sa Newman Hospital, nakangiting bati nito kay Grace at ganun din ang babae. Hello po, Doc, anito at nakipagkamay. Agad itong bumitaw at humarap kay Gray, bahagyang nag-iba ang kilos at tingin ng nurse. Hello Dr. Tuazon, nice meeting you. Wika ni Grace at hindi mapuknat-puknat ang tingin kay Gray habang nakangiti. Tumango si Gray at inabot nito ang kamay ng babae. Nagkamay sila, obvious na hindi agad bumitaw ang nurse. Isang bagay na hindi na bago sa mga nasa paligid dahil alam ng lahat kung gaano kalakas ang dating ng doktor sa mga kababaihan. Pagbitaw nila at tumango si Gray sa nurse. Nice to meet you, Anya at pagkway humarap kay Minda. Salamat sa cookies, masarap. Sige mauna na ako, paalam ni Gray dito. Isang mabilis na kaway at tango sa buong grupo ang kanyang ginawa ay saka ipinagpatuloy ang pagpunta sa locker room. Ipinatong niya sa lamesa ang hawak na folder at umupo saglit. Dinukot niyang muli ang cellphone upang tingnan kung may dumating na text message pero wala. Naiiling na lang niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa. Yun na yun, boses ni James. Nakapasok na rin pala ito ng locker room nang hindi niya namamalayan. Ha? Tanong ni Gray. Dati-rati kahit may naghihintay kang pasyente sa cafe may time kang dumaan sa nurse station para hi, ladies, nakangising biro ni James. Hinilot ni Gray ang batok. Pagod lang ako, Anya. Biglang tumawa ng malakas ni James. Ikaw pagod? Yung sexing yun ni Nurse Grace. Mukhang type ka pa, at ang tagal ang shake hands Umiti si Gray at bahagyang umiling-iling. Tumigil si James sa pagtawa. Seriously, bakit parang iba ka ngayon? Tanong nito habang nakatingin sa kanyang mukha na tila pinag-aaral. Anong iba? Kunot noong tanong ni Gray. Una, umaayaw sa happy hours. Tapos ngayon hindi man lang tumitingin sa magandang chicks. Ikaw ba talaga yan? Mukhang nawawala na ang tinik natin sa chicks Nananahimik ka na lang, kantyaw ni James. Ganon talaga, tahimik is the new sexy, pabirong tugon ni Gray. Muli niyang dinukot ang cellphone sa bulsa at tiningnan kung may message or tawag siya. May ilang message siyang nakita, mula sa mga numbers ng iba't ibang babaeng kilala niya. Binura niya ang mga yon kahit hindi pa nababasa. Binitawan niya ito at ipinatong sa lamesa. Naglakad siya palapit sa basurahan para itapon ang plastic na pinaglagyan ng cookies galing Kaminda. Saktong tumunog ang cellphone niya, may nag-text. Ay, Sugar baby. So, kaya pala. Narinig niyang sabi ni James. Nang lingunin niya ito ay nakatayo ito sa gilid ng table habang nakatingin sa screen ng cellphone niya. Dali-dali siyang naglakad palapit dito para kunin ang kanyang telepono. Laking gulat niya nang makita ang isang text message na nakapangalan sa isang sugar baby at binasa niya ang message nito. From sugar baby, anong oras mo ako susunduin?
Nakalimutan ko pala si Baby Gray sa gilid ng pool kahapon. Napapikit siya ng mariin ng mapagtantong number ni Gigi yun. Hiniram nito ang cellphone niya kanina para daw maglaro ng games, noon siguro nito pinalitan ang pangalan sa contact list. Napahilot tuloy siya ng batok. Paglingon niya kay James ay napakalawak ng ngiti di ito. Magkano naman ang sustento mo sa sugar baby mo, pabirong sabi ni James. Napapailing-iling na lang si Gray sa tanong ng kaibigan. Kulang ang sweldo ko sa pagiging doktor, anya. Natawa lang si James sa sinabi ni Gray, iniisip na nagbibiro lang ito. Unang lumabas ng silid si James pero binalingan muna nito si Gray para magbilin. Basta mamaya ha, gaya ng dati, di pwedeng hindi ka kasama. Invite ko rin si Nurse Grace ng mapusuan na agad, nakangising sabi ni James, dahil kilalang kilala niya kung gaano kabilis sa babae si Gray at nasisiguro niyang bukas na ang uwi nito pag nagkataon. Pumasok muli si James sa loob ng locker room dahil nakalimutan nito ang clipboard sa table. Napatingin si Gray sa orasan at nagmamadali siyang tumayo ay isinuot ang cellphone sa bulsa. Ano kayang meron sa cellphone na yan, makahulugang tanong ni James. Hindi talaga ito tumitigil sa pang-usisa dahil napapansin niyang may kakaiba ngayon sa kaibigan. Napapailing na lang si Gray dahil alam niyang kanina pa siya nito pinag-aaralan. Trauma surgeon ka, hindi psychiatrist, pabiro niyang sabi sa kaibigan. Mauna na ko, sabi pa niya sa halip na pansinin ang mga sasabihin pa ni James saka nagmamadaling nagtungo sa easy. Halos hilahin na ni Gray ang orasan para mag-alas 2 at nananalangin na walang emergency na mangyari para makauwi siya sa oras. Mukhang nagkatotoo nga ang hiling niya dahil after nung huli niyang tinahi sa braso ay wala na ulit silang bagong pasyente sa queue. Pero mukhang hindi naman yun nakatulong. Ngayon ay wala na siyang masyadong ginagawa, kaya parang mas bumagal lalo ang oras. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganito. Pagpasok pa lang niya kaninang umaga ay parang gusto na niyang umuwi agad. Hindi naman siya dating garnito. Kung excited man siyang matapos sa trabaho dati, yun ay dahil sa pagpunta niya sa mga bars or may kasama siyang babae para magpakasaya hanggang kinabukasan. Nabitin lang siguro siya sa bakasyon niya kahapon. Isa pa, maraming nangyari nitong mga nakaraang araw at kailangan muna niyang magpahinga, hindi lang ang katawan kundi ang utak niya, kaya siguro siya nagkakaganito, anya sa sarili. Hindi pa rin niya nakakausap ang kanyang ama tungkol kay Gigi. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Weriduhan na siya sa kanyang ama at sa mga nagaganap sa bahay nila. 2 p.m. para siyang nakaalpas sa hawla ng alas 2 na ng hapon at wala na siyang pasyente. Nang matapos ang shift niya, ang una niyang ginawa ay magpadala agad ng text message kay Gigi para sabihin susunduin na niya ito, pero ilang minuto na ang nakakalipas, nakapagpalit na siya ng damit at lahat ay wala pa rin siyang natatanggap na reply. Tinawagan pa niya ito ng ilang beses pero hindi pa rin ito sumasagot. Napabugan ng hangin si Gray sa inis. Naglalakad siya ngayon sa hallway para lumabas na at magtungo sa kanyang sasakyan. Sakto namang nakasalubong niya si James. Out na rin nito. Wow! Aga natin nakangisi na agad na bungad nito. Hindi ito pinansin ni Gray at tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Ayaw niya muna itong kausapin at baka ungkatin lang nito ang tungkol sa sugar baby na nakita nito sa cellphone niya. Napakakulit pa naman nito at siguradong hindi siya nito tatantanan. Sama ka sa osteria. Libre mo, ani James. Ang tinutukoy nito ay ang Italian restaurant sa tapat ng hospital. Hindi ako gutom. Isa pa pauwi na ako, tanggi ni Gray. Suplado ka na talaga ngayon, pabirong anito habang binibilisan ang paglalakad para makasabay sa kanya. Nawala ang apetiti ko pagkatapos kong kumain ng cookies, paliwanag ni Gray dito. Sakto namang makakasalubong nila ang bagong nurse na si Grace, kasama ang 2 pang matatagal ng nurse sa hospital na yun. Kapag sinuswerte ka nga naman, pilyong saad ni James, habang nakatingin sa magandang nurse na makakasalubong. Hi ladies, kakain kayo, bati ni James sa 3 nurse. Yes doc, out na rin kami ngayon, sagot ng isa sa mga ito. Umiti si James at mabilis na nag-isip. Ganun ba, sama na kayo sa amin sa osteria. Agad na umaliwalas ang mukha ng tatalong nurse. Sigurado ka doc, hindi makapaniwalang tanong ng isa sa mga ito. Sige Dossie, mabilis na sagot ng isa pa. Favorite ko yung lasag na dun, ani Gray sabay sulyap kay Gray.
O tara na, baling ni James kay Gray. Pass muna ako, pauwi na kasi ako, tanggi ni Gray. Hindi makapaniwalang tumingin si James sa kanya. Dosi, wag mong sabihing tatanggihan mo ang magandang binibini. Kailangan nating i-welcome ang bagong katrabaho, giit ni James. Sinigundalhan naman yun ng malalim na tingin ni Grace kay Gray. Trait ko na lang Doc, sumama ka lang, nakangiting aya ni Grace na hindi inaalis ang mga mata sa kay Gray tumikim si James. Simon Gray, wag mong sabihing paghihintayin mo pa ang magandang binibini na nagugutom. Tiningnan ni Gray ang bagong nurse na direstong nakatingin sa kanya. Kita niya sa mga mata ng babae ang kagustuhan at imbitasyon na samahan sila. Mumiti pa ito sa kanya at kinagat ang ibabang labi na tila naghihintay sa isasagot niya. Alam ni Gray ang mga ngiti at tingin na kagaya nun, alam niyang interesado sa kanya ang babae. Mukhang gutom na nga ito pero hindi salasag na. Nilingon din niya ang dalawa pa nitong kasama, ganon din si Jamnes. Lahat sila ay nag-aabang sa kanya. Mabilis niyang sinulyapan ang hawak na cellphone. Wala pa ring reply o anumang sagot mula kay Gigi. Sa palagay niya ay nag-enjoy naman ito sa bahay ng ate niya. Napabuntong hininga si Gray pagkwad ay tinapunan ng tingin ni James. Okay, let's go, Anya. Sabay-sabay silang nagtungo sa osteria. Pagdating sa restaurant ay naupo agad ang mga babae. Lahat sila ay pasta ang kinain, maliban kay Gray na sandwich lang ang in-order. Doc, hindi ka ba mahilig sa pasta? Tanong ni Grace kay Gray. Tumingin si Gray dito, batid niyang kanina pa ito nakamasid sa kanya. Hindi naman bago sa kanya yun. Nilunok muna ni Gray ang kinakain saka sinagot ang babae. Mahilig ako sa pasta. Nagkataon lang nabusog ako ngayon, paliwanag ni Gray. Ngumiti si Grace habang tumatango-tango. Noted po. Kapag nagluto ako ng specialty ko na ragu ala bolognese, ipapatikim ko sa inyo, ani Grace sabay sulyap kay Gray. Napatingin naman si Gray sa babae at tipid ng ngumiti. Sure, Anya. Wow, marunong kang magluto Grace, tanong ni Dahlia, ang isa sa mga nurse na kasama nila. Simple dish lang naman. Gusto ko kasi pag nag-asawa ako, aalagaan ko ang husan ko. Yun bang tipong uwi siyang pagod galing sa trabaho, pero may madadatnan siyang pagkaing nakaredy na. Sabi nga nila, the secret to a man's heart is through his stomach. Salaysay ni Grace, habang lahat ng kasama niya ay matamang nakikinig pagkwai si James naman itong nagsalita. Kaming mga lalaki, ganyan ang hinahanap sa mga babae. Yung independent na, maalaga pa. Kaya nga hanggang ngayon binata pa rin kami ni Gray, dahil bibihira na ang mga babaeng kagaya mo. Di ba Doc, ani James sabay tapik sa balikat ni Gray. Napatingin naman si Gray sa kaibigan pagkatapos ay kay Grace, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Mumiti si Grace sa kanya, kaya gumanti na rin siya ng ngiti dito. Let's just say, we want the best of both worlds, someone strong but still knows how to care, tugon niya. Dahil sa sinabi niya ay lihim na kinilig si Grace, at napakagat ng labi habang hindi nawawala ang tingin kay Gray. Samantala, napapaisip tuloy si Gray. May hinahanap nga ba siya or standard para sa isang asawa? O wala, kaya pangalawang beses na siyang ipinagkasundo sa mga babae pero hindi man lang siya tumanggi para iwas sakit ng ulo niya. Napatingin siyang muli kay Nurse Grace na nakatingin pa rin sa kanya. Naalala niya ang sinabi nito tungkol sa pangarap na marriage life. Bigla tuloy niyang naitanong sa sarili kung kagaya din ba siya ng ibang lalaki na mga garap balang araw na uwi ng bahay na may naghihintay na asawa para asikasuhin siya, kagaya ni Nurse Grace na wife material, sexy, matured at maalaga. Dati-rati naman ay hindi niya pinapansin ang mga ganitong usapan, pero ngayong may inuwi na siyang babae sa bahay nila para balang araw ay pakasalan, napapaisip na rin siya tungkol sa buhay ng asawa. Dapat ba siyang humanap na babaeng papasa sa standard niya o tatanggapin na lang kung sino ang irereto ng kanyang ana? Ang balak sana niyang umuwi ng 2:00 ay hindi na nangyari dahil napahaba ang kwentuhan nilang 5 at kung saan-saan na napunta ang usapan nila lalo na at si James ang bangka. Out na silang lahat kaya hindi na nila inalala ang oras. Pasado 3:30 ng hapon nang magkaayaan silang umuwi. Niyayaya pa siya ni James na mag-happy hours mamaya pero tumanggi na talaga siya. Ako na ang maghahatid kina Rose at Dahlia total iisa lang ang route namin. Ikaw na maghatid kay Grace, dun din naman ang daan mo, ani James pagkalabas nila ng restaurant.
Ganun na nga ang nangyari, sumakay si Grace sa sasakyan niya at siya ang naghatid hanggang sa tinutuluyan nito. Hindi na ubusan ng sasabihin ang babae kaya sa buong biyahe ay panay ang kausap nito kay Gray. Ipinangako rin ito sa lalaki na ipagluluto niya ito ng specialty niyang pasta. Marami pa silang napag-usapan at hindi na nila namalayang nasa tapat na sila ng tinutuluyan ni Grace. Masigla itong nagpaalam. Alam ni Gray na sa paraan ng pagsasalita at kilos ng babae ay interesado ito sa kanya. Kung 2 weeks ago lang sila unang nagkakilala ni Grace, siguradong nasa hotel na silang dalawa ngayon. Nang makababa si Grace ay dumiretso na si Gray sa bahay ni na Andrew. Pagdating niya sa tapat ng mga bahay ng mga ito ay tinawagan niya si Gigi pero hindi ito sumasagot kaya bumababa siya ng sasakyan para mag-doorbell. Samantala, pagkagaling sa banyo ay muling binalikan ni Gigi ang pamangkin at binasahan ulit ng libro. Siya namang pasok ang ate niya. Ano, okay na ba yung tiyan mo? Bakit ba kasi kumain ka ng cereal? Alam mong pareho tayong mahina sa gatas, natatawang sabi ni Tintin. Natakam kasi ako sa kinakain ni Andrea eh. Parang ansarap, kamot ang ulo ni Gigi. Nakailang balik na nga siya sa banyo. Hindi naman ganun kalala pero sapat na yun para 3 beses siyang magbawas, pero okay na siya ngayon. Tumunog nga pala yung cellphone mo habang jumijebs ka, may tumawag yata sa'yo, anito. Napaisip tuloy si Gigi na baka si Gray ang tumawag. Kaninang 2 ay nakailang tawag din ito pero di niya nasagot dahil jumijebs siya. Nang tingnan niya ang cellphone kanina at nagpadala ito ng text message at sinabing paalis na ito para sunduin siya. Nag-reply naman siya ng okay, pero pagkatapos nun ay wala na ulit siyang na-receive na reply mula kay Gray. Akala niya ay nag-drive na ito kaya hindi na makapag-reply. Nagtataka rin siya kung bakit 4 PM na ay wala pa rin ito. Naisip niyang baka naipit lang si Gray sa traffic. Hindi naman pamilyar si Gigi sa Manila, pero isa lang ang alam niya, matindi ang traffic dito. May sasabihin pa sana siya sa kapatid pero narinig nilang may kumatok. Maam Tintin, nasa labas na daw po yung boyfriend ni Maam Gigi. Sinusundo na siya, wika ng kasambahay sa labas ng pintuan. Sa narinig ay biglang napatayo si Gigi. Excited yarn, sarkastikong sabi ni Tintin, maihimig panunudyo. Excited na akong magpahinga, pinagod ako ng anak mo, katwiran. Ni Gigi para di mapahiya sa ikinilos niya. Style mo. If I know thee. Ani Tintin na naniningkit ang mga mata. Hindi siya pinansin ni Gigi sa halip ay nilapitan nito ang pamangkin. Bye baby balik ako bukas ha, malambing na sabi ni Gigi sa pamangkin. Pinadala ka sa dito sa Maynila para kilalanin mo sila, pero mukhang dito mo pa yata balak tumambay araw-araw, sita ni Tintin. Ay, Zanmiu. Lagi namang walang tao dun. Boring. Bye baby, ani Gigi. At hinalikan sa pisngi ang pamangkin saka naglakad palapit sa pintuan. O yung plastic bag mo, baka makalimutan mo pa, pahabol ni Tintin. Naalala yun ni Gigi sa kamuling binalikan ang plastic bag na nakapatong sa table sa katuluyang nagpaalam at bumaba na. Hindi raw pumasok si Gray sabi ng kasambahay, sa labas daw ito. Naghihintay. Paglabas niya ay nakita niya agad ito na nakatayo sa labas ng kotse. Nakapamulsa ito na mukhang inip na at madilim ang mukha. Kaya napawi ang ngiti sa labi ni Gigi. Kanina pa kita tinatawagan. Bakit di mo sinasagot, bungad ni Gray. Sabay bukas ng pinto ng sasakyan. Agad naman sumakay si Gigi at nagsuot ng seatbelt. Nang maupo si Gray sa driver's seat ay humugot nito ng malalim na buntong hininga sa kanilingon si Gigi na napatingin na rin sa kanya. Kapag tumatawag ako, dapat sagutin mo. Pasensya na, naglalaro kasi kami ni Baby Andrea, palusot ni Gigi. Dahil nahihiya siyang sabihin na tumatae siya kanina, pero mukhang mali yata ang naisagot niya dahil hindi yun nagustuhan ni Gray. Really? Lang tao ang ginamot ko ngayong araw na to pero may oras. Ako para tawagan ka. Baka nakakalimutan mo kung bakit ka narito. Balang araw magpapakasal tayo kaya ngayon palang pag-aralan mo. Nang maging asawa ko. Hindi yung hanggang ngayon nakikipaglaro. Kaparin sa pamangkin mo, saad ni Gray sa kabinuhay ang makina. Nang sasakyan.
Nais matawa ni Gigi sa sinabi ni Gray na balang araw magpapakasal. Sila. Paano mangyayari yun kung kahapon lang may kalampungan? Itong iba sa pool at sa mismong harapan pa niya. Paano pa kaya? Kung nakatalikod na siya, hindi pa naman tayo sure dun. Bata pa naman ako, pwede pa ako makahanap ng iba. Lalo ka na, wika ni Gigi at ipinagdinan ang huling sinabi. Ang nasa isip kasi niya ay si Danica pa rin. Sumisikip pa rin ang dibdib niya kapag naaalala ang eksena ng dalawa sa pool. Kahapon, napatingin si Gray sa dalaga dahil sa sinabi nito at napadiin ang hawak sa manibela. You're right, mariing ani Gray at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Napuno sila ng katahimikan dahil wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Naputol ang katahimikang yun nang biglang kumulo ang tiyan ni Gigi. Napalingon tuloy si Gray sa kanya. Hindi ka pa ba kumakain? Tanong ni Gray. Umiling si Gigi. Hindi pa, sagot niya. Bakit, wala bang pagkain sa bahay ng kapatid mo? Meron no. Kumain ako ng almusal pero yung lunch hindi pa. Pinapakain kaya nila ako lang yung ayaw, katwira ni Gigi. Napasuklay ng buhok si Gray dahil sa sinabi nito. Pati ba naman? Pagkain nito ay poproblemahin pa niya? Pakiramdam niya tuloy ay nag-aalaga siya ng bata sa halip na asawa. Kanina lang ay pinag-uusapan nila ng mga katrabaho niya ang tungkol sa pag-aasawa lalo na yung pag-aalaga ng mga babae sa mga magiging asawa nila. Pwede bang sa susunod, maging responsable ka sa katawan mo? May trabaho ako at hindi ko kailangan ng isa pang alagain. Most of the time nasa hospital ako at hindi kita buong araw na mababantayan, may halong frustration sa himig ng boses ni Gray. Napapaisip na tuloy siya kung dapat ba nilang ituloy ang setup na ito. Bumuntong hininga siya at saka muling nagsalita. You only have one job, hindi mo pa magawa. Next time be responsible kahit sa mga simpleng bagay. Kapag oras ng kainan lalo na at pinapakain ka naman pala, kumain ka. Hindi yung sobrang tigas ng ulo mo. Hindi ka na bata. Hinintay kasi kita tugon ni Gigi. Hindi na ituloy ni Gray ang sasabihin nang marinig ang sinabi ni Gigi. Sabi mo kasi on the way ka na kaninang 2:00. Sabi mo sa bahay ka naglulunch. Hinintay kita para sabay na tayong kumain. Eto malamig na nga. Inangat ni Gigi ang plastic bag na hawak na mailamang 2 container sa loob. Inusap ako ni ate na magluto ng adobo at chop suey kasi namimiss na raw niya ang luto ni inay. Dinamihan ko ang luto para sa ating 2. Natahimik si Gray dahil sa sinabi ni Gigi. Pakiramdam niya ay ginisa siya sa sariling mantika. Tinapunan pa niya ng mabilis na tingin ang plastic bag na hawak nito. Pagkain daw ang laman nun at si Gigi ang nagluto. Hindi niya yun inaasahan dahil wala sa itsura nito ang marunong magluto. Ikaw ba talaga ang nagluto niyan? Tanong niya. Hindi mo nabanggit sa akin na marunong ka palang magluto. Patuloy ni Gray. Kailangang i-announce, tanong nito. Hindi siya nakasagot. Luto lang yun. Normal lang yun at wala namang special dun. Karamihan naman talaga sa mga Pilipino marunong magluto. Kasi hindi naman lahat may kasambahay kagaya nyo, baliwalang sagot nito at saka umayos ng upo ay naglaro ng cellphone. Natahimik na lang si Gray dahil sa sinabi nito. Hindi niya mapigilang. Hindi ito lihim na sulyapan at obserbahan. She's the kind of person who's often misunderstood. Sa unang tingin, she seemed like a happy go-lucky girl, carefree and impulsive. Pero may mga ginagawa itong mga kahanga-hangang bagay in her effortless ways na kahit hindi nito ipagsigawan, imposibleng hindi mo mapapansin. And every single time, it completely blew him away. It had happened more than once. That she'd do something she thought meant nothing, and yet it always left him quietly amazed. Kagaya ngayon, hindi niya sukat akalaing hihintayin talaga siya nito.
Para kumain at hindi rin niya inaasahang ipagluluto pa siya nito. Hindi yun ang inaasahan niya mula rito. For the first time, he saw G. Side of her that was soft, warm and unexpectedly tender. It just touched his heart in the gentlest way. Nagsisisi tuloy siya na hindi niya agad ito binalikan kanina, na siya naman talagang plano niya. Nung una pa, masaya sana nilang pinagsaluhan ang kauna-unahang pagkain na niluto nito para sa kanila. Nalubat naman ang cellphone ni Gigi kaya kinuha nito ang charger. Sa kanyang bag napakabilis nitong madrain, may kalumaan na kasi. Ang cellphone niya kaya marami na itong problema. Nagtitipid kasi siya habang nag-aaral sa halip na ibili niya ng bagong cellphone. Iniipon niya ang allowance niya dahil may pinaglalaanan siyang mas importante. Siya na lang ang umaayos ng sariling telepono dahil marunong naman siya pero mukhang kailangan na nga talaga niyang bumili ng bago. Ikinonek niya ang charger sa kotse ni Gray saka isinuksok ang kanyang telepono. Inilapag niya ito sa center console pero nakatawag ng pansin niya ang isang resibo at napakabilis ng mga mata niyang nabasa ang nakaprint dito, pangalan ng restaurant. Osteria Italian Restaurant. Kilalang-kilala niya ang restaurant na yun. Pero parang kinutuban siya nang mapansing medyo basa ang isang bahagi nito. Mukhang bago sa isip-isip niya. Kaya hindi siya nagdalawang isip na kunin yun at basahin. Sa kanya nakita ang date at oras. Ngayon lang ito, less than an hour ago. So, habang ginugutom pala niya ang sarili ay nagpapakabuso lang pala ang lalaking ito. Habang lihim na minunura ni Gray ang sarili, napansin niya si Gigi na may hawak na papel. Agad niyang na-realize na resibo yun ng kinain nila kanina sa restaurant dahil siya ang nagbayad ng kinain nilang 5. Naniningkit ang mga mata ni Gigi habang nakatingin sa resibo, hindi ito nagsalita. Maingat nitong ibinalik ang resibo sa center console at saka isinandal ang kanyaing likod sa upuan at ipinikit ang mga mata. Gigi, ano kasi? Napakislot si Gigi nang may maramdaman siyang kung ano sa kanyang inuupuan. Inangat niya bahagya ang kanyang puwitan at kinuha kung ano man yung naupuan. Nang damputin niya ito, nakita niyang ito ng isang babae. Binasa niya ito, Grace Andaya. Ewan ba niya pero parang may kung anong humiwa sa dibdib niya. Pero hindi siya nagpahalata. Sa halip ay marahan niyang inabot kay Gray ang Yeezy. Naiwan yata ng girlfriend mong si Grace pagkatapos niyong kumain, kalamado niyang sabi pero deep inside ay sumisikip ang dibdib niya. Hindi malaman ni Gray kung tatanggapin ba niya ang o hindi. Para siyang nasa hot seat at iginigisa sa sariling mantika, gayong wala naman siyang naririnig na salita mula kay Gigi. Napilitan siyang kunin ang at inilagay sa center console. Maraming beses na rin siyang nalagay sa ganitong sitwasyon. Expert na nga siya kung tutuusin at mani-mani lang sa kanya ito. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Napasuklay tuloy siya ng buhok gamit ang mga daliri. Gusto niyang sabihin kay Gigi na mali ang iniisip nito. Pero ano nga ba ang iniisip nito? Wala naman itong sinasabi. Gigi, I'm really sorry. Promise next time. Wag. Naputo lang sasabihin ni Gray nang marinig si Gigi. Basta, ituloy mo lang kung anong ginagawa mo. Yan naman talaga ang dahilan kung bakit ako narito, di ba? Gusto kong makita kung sino ka talaga. Huwag kang magpanggap na ibang tao para malaman ko kung mag-iistay ba ako or hindi. So far, sa nakita ko kahapon at ngayon, mukhang wala namang bago. Ikaw pa rin yung Gray na kilala ko. Gustong-gustong magpaliwanag ni Gray kay Gigi para sabihing mali ang iniisip nito. He knew deep down that he went to the restaurant thinking it was just a casual hangout with everyone. It was just a group thing, nothing personal and not something meant for just one person. Pero kahit hindi niya aminin, may parte ng isip niya ang guilty. Dahil
Bukod sa pinaghintay niya ito, saglit din siyang na-distract at nagduda sa naging desisyon niya. Ngayon ay pinagsisisihan niyang nagkaroon siya ng alinlangan kahit panandalian lang. Ilang sandali ring napuno ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya pa ay tumukhim muna si Gray at saka nagsalita. Gusto mo bang bumili muna tayo ng sweets para kainin mamaya? Lay after nating kainin ang mga niluto mo, tanong nito kay Gigi. Labas sa ilong na natawa si Gigi. Baka naman magsuka ka na. Katatapos niyo lang kumain diba? Ani Gigi muling natahimik si Gray. Nabanggit lang niya ang tungkol sa sweets dahil hindi niya alam kung saan niya sisimulan ang usapan. Isa pa kailangan ko nang umuwi. Naiwan ko nga pala yung robot ko kahapon sa tabi ng pool, baka kung anong nangyari na dun, ani Gigi kaya hindi na lang nagpumilit si Gray at nag-drive na lang pauwi. Tahimik sila buong biyahe. Hindi na nagsalita pa si Gray dahil baka mali na naman ang masabi niya. Wala ni isa sa dalawa ang nagsasalita hanggang makabalik sa mansion. Ibang-iba sa sitwasyon nila ngayon kumpara kaninang umaga na mas masigla. Inihinto ni Gray ang sasakyan sa mismong tapat ng bahay. Sinulyapan niya si Gigi at saka tumikim para simulan yung kanina pa niya gustong sabihin. Gigi, yung tungkol sa pakibuksan ng pintuan, nag-aalala talaga ako sa robot ko. Wika ni Gigi at hinawakan ang handle ng pintuan ng sasakyan. Hindi alam ni Gray kung dahil ba talaga sa robot o umiiwas lang ito sa kanya, pero kitang-kita niya sa mga mata ni Gigi ang kagustuhan nitong makalabas ng sasakyan. Wala siyang nagawa kundi pagbuksan ito. Wala namang inaksayang oras si Gigi at nagmamadali itong tumakbo papaok ng bahay at naiwang mag-isa sa sasakyan si Gray habang nakasunod lang ang tingin sa kanya. Nang mawala na sa paningin niya ang dalaga ay saka ito malakas na nagbuntong hininga. Hindi pa siya nakakababa ay naagaw na agad ang pansin niya ng sasakyang bagong dating. Sasakyan yun ng kanyang ama, si Chairman Tuazon, maaga itong umuwi galing sa kumpanya. Samantala, nagmamadaling tinakbo ni Gigi daan patungo sa pool area para hanapin si Baby Gray. Matinding pag-aalala ang nararamdaman niya ngayon. Masyado siyang na-distract kahapon kay Gray kaya pati si Baby Gray ay napabayaan na niya. Hindi niya akalaing makakalimutan ito dahil ngayon lang ito nangyari. Pagdating niya sa pool area ay hindi niya ito makita. Ilang beses na nitong inikot ang buong paligid pero bigo pa rin siya. Bigla siyang kinabahan na baka kung sinong nakakita dito at hindi na ayos ang pagkakahawak. Ingat na ingat pa naman siya dun dahil napaka-sensitive nun. Nang hindi nga talaga niya ito makita at nagtatakbo naman siya sa kusina para magtanong sa mga kasambahay. Pagdating niya dun ay nakita niya agad ang mga kasambahay na sina Lisa at Cheryl. Nagtataka ang mga ito nang makita siyang humahangos. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Tanong agad nito. May nakita ba kayong robot sa may pool? Habol ang hiningang tanong niya. Kumunot ang noo ni Lisa at tila nag-iisip. Parang hawak po kanina ni Ma'am Danica. Wika ni Cheryl na nakikinig sa kanila habang naghihiwa ng mga sangkap para sa hapunan. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nasaan siya? Kinakabahang tanong niya. Nandun po sila kani-kanilang lang ni Doña Matilda sa veranda, malapit sa garden niya, ani Cheryl. Nagpasama si Gigi kay Cheryl sa sinasabi nitong veranda kung nasaan si Danica. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang babae kaya sinabihan na niya si Cheryl na pwede na itong bumalik sa kusina at tumalima naman agad ito habang si Gigi naman ay tuloy-tuloy sa paghakbang palapit kay Danica na kasama ni Mrs. Tuazon. Tatanungin pa sana niya si Dancia nang mapansin niya ang hindi kalayo ang basurahan at tumambad sa kanyang ang bagay na kanyang hinahanap. Hindi siya pwedeng magkamali, si Baby Gray yun. Parang may nagrambulan sa loob ng dibdib niya. Mabilis niyang tinakbo ang basurahan at napaluhod siya sa harapan nito. Nagulat pa ang dalawang babae nang makita siya. May sinabi ang mga itong mga mapang-uyam na salita pero hindi na yun pansin ni Gigi dahil ang atensyon niya ay nasa robot na. Putol ang kaliwang braso ni Baby Gray. Ang brasong napakatagal bago pa niya na perfect. Nangingid ang kanyang mga mata at matalim ang tingin na ipinukol niya sa dalawa na kanina pa siya pinapanood at tila natutuwa pa. Sinong sumira ng robot ko? Mariing tanong niya at malakas ang kabog ng dibdib. Tumaas na naman ang kilay ng dalawa at sinagot siya ni Danica. Ay, robot ba yan? Sorry, napagkamalan kong basura, kagaya ng may-ari. Made in China yata yan kaya ang bilis masira. Napapikit ng mariin si Gigi dahil sa narinig, saka napaupo sa sahig.
Alam niyang sinadya yung sirain dahil putol ito at hindi basta humiwalay lang. Bakit sinira mo pa? Sana itinapon mo na lang, nanginginig ang boses ni Gigi, habang nakatingin sa robot niya, saka nagsilandasan ang mga luha sa kanyang magkabilang pisngi. Tila nagdiwang pa ang dalawang babae nang makitang lumuluha siya. How pathetic. It's just a piece of junk. Pinatuloy na nga kita sa bahay ko, nagdala ka pa ng basura, ngayon ay si Mrs. Tuazo naman ang nagsalita. Tita, I think kailangan mo nang ipasanitize ang buong bahay mo, ani Danica sabay tawa. Bakit din kayo sinira? Ubod ng lakas na sumigaw si Gigi at makikita ang ugat na lumabas sa kanyang liig, habang walang tigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Natigilan ang dalawang babae dahil sa pagsigaw nito. Mas mahal pa ito kaysa buhay nyo. Sigaw ni Gigi sa kabumuhalit ng iyak.